Talagang sunod-sunod na ang natatanggap na atake ng Hezbollah mula sa Israel. Hindi mapigilan ng militanteng Hezbollah ang missile strikes, air strikes at artillery bombing mula sa Israeli Army. Kamakailan lamang pinulbos ng IDF ang 2 weapon depots na pag-aari ng Hezbollah malapit sa coastal city ng Sidon. Mabilis ang mga pag-atake, kinain ng malalaking bolang apoy ang mga weapon depots at halos walang natirang armas dahil sa pagsabog. Ang bombing strike laban sa mga weapon depots ay paghihiganti ng IDF sa drone attack na isinagawa ng Hezbollah sa northern Israel ilang oras na ang nakalipas. Kasunod ng pag-atake sa Sidon, nagpakawala naman ng bombing strikes ang IDF sa Gazie, isang bayan na 30 kilometers ang layo mula sa Sidon. Maraming umalma sa ginawang pag-atake ng Israel sa Sidon at Gazie, lalo na ang mga lawmakers at political lobbyists. Para sa mga dalubhasang ito, tinatarget ng Israel ang mga sibilyan upang magpalakas at magpakalat ng impluensya. At bukod sa civilian infrastructure, tinarget rin ng Israel ang mga pabrika at warehouses sa Sidon. Mahigit 10 mga empleyado ng mga pabrika ang nasugatan sa nangyaring pag-atake. Sa malawak na southern Lebanon, tinarget ng mga Israeli fighter jets ang mga pasilidad na pag-aari ng Hezbollah sa Daira village. Naging matagumpay ang mga pag-ataking ito dahil sa intelligence tip na natanggap ng IDF. Pinaniniwalaan ng mga IDF strategists na nagiging pagawaan ng armas ang mga pasilidad na ito. Samantala, may kumalat na isang footage sa Gaza kung saan inilipat ng mga Palestinian militants ang isang babaeng nagngangalang Shiri Bibas kasama ang mga anak nito na sina Ariel at Kifir. Ayon sa mga nakuhang imahe, nangyari ang paglipat ng hostages sa Khan Yunis. Nakita sa footage na binalot ng kumot at tela ang mga hostages para itago sila mula sa mga mapagmatsyag na paligid. Nilinaw ng IDF na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Bibas at kanyang mga anak. Dumarami na rin ang mga sibilyang nadadamay sa digmaan ng Israel at Hamas. Kamakailan lamang, 5 katao ang naiulat na namatay nang tumama ang isang Israeli airstrike sa isang bahay sa southern Gaza. Posibleng may tinatarget ang IDF sa naturang lugar at malas na nadamay ang mga kawawang sibilyan. Sa Central Gaza naman, 3 tao ang namatay nang tumama ang isang Israeli airstrike. Naniniwala ang mga Palestinians na ang mga bagong pag-atake ng Israel ay hindi na makatao at lumabag na sa International Human Rights Policy na nilatag ng UN Security Council. Pati ang mga sibilyang naghihintay lamang sa pagkain at tubig ay nadamay rin sa walang humpay na pakikipagpalitan ng atake sa gitna ng IDF at mga natitirang ambush squads ng Hamas. Dahil sa paglubha ng sitwasyon at pagdami ng mga namamatay, gumawa na ng resolusyon ang UN Security Council na nagpapatawag ng pansamantalang ceasefire sa Gaza. Nilinaw rin sa resolusyon na hindi dapat lumusob ang Israel sa Rafah. Ngunit mukhang malayo pa ang kapayapaan sa Gaza dahil tinutulan ni Prime Minister Netanyahu ang two-state solution. Sa pamamagitan ng two-state solution, magkakaroon ng harmonious existence ang Palestinian state at Jewish state. Nilinaw rin ni Netanyahu na siya ang humaharang sa pagsulong ng two-state solution. Ilang dekada nang hinaharangan ni Netanyahu ang two-state solution dahil naniniwala siya na ang Palestinian state ay magiging banta sa buhay ng mga Hudyo. Dinagdag pa ni Netanyahu na maglulunsad ang Israel ng full security control laban sa West Bank at mga teritoryo sa kanluran ng Jordan River. Sinama rin ni Netanyahu ang Gaza sa full security control na ito. Umiinit naman ang diplomatic war sa gitna ng Israel at Brazil. Pinaalis ng Brazilian President na si Luiz Inácio Lula da Silva ang ambasador ng Brazil sa Israel. Ayon sa mga reports, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang Israeli Foreign Minister at Brazilian Diplomatic Ambassador. Pinag-usapan ng dalawang kampo ang digmaan sa Gaza.
at ang aligasyon ng Brazil na parang natutulad sa German Holocaust ang digmaan laban sa Hamas. Dinagdag pa ng Brazilian Foreign Ministry na dismayado sila sa ginawang pagtrato sa ambasador. Kinondena naman ng Brazil-Israel Institute ang mga matatapang na pahayag ni President da Silva. Para sa Brazil-Israel Institute, parang may bahid ng anti-Semitism ang pahayag ng presidente. Ang anti-Semitism ay ideolohiya na puno ng galit at diskriminasyon laban sa mga Hudyo. Nagpahayag rin ang Qatar ng pagkadismaya sa ginagawa ni Netanyahu na pangiipit sa militanteng Hamas. Ayon sa Qatari Prime Minister na si Sheikh Al-Thani, hindi maganda ang kabuuan ng negotiation deal na niluluto ng kampo ni Netanyahu. Dinagdag pa ng Prime Minister na gumagawa lamang ng paraan si Netanyahu para pahabain ang digmaan. Inakusahan naman ng Palestinian Authority ang Israel na nagsasagawa ng genocide sa Gaza. Mabigat ang akusasyon na ito, kaya kumalap ito ng maraming reaksyon mula sa global community. Sinabi rin ng Palestinian Authority na ang nangyayaring karahasan sa Gaza ay resulta ng kawalan ng aksyon ng mga lider sa Gaza at matinding ambisyon ng liderato ng Israel. Pinahayag pa ng spokesperson ng Palestinian Authority na 3 pagpipilian lamang ang binibigay ng mga Israeli leaders sa mga Palestino: displacement o pagpapalaya sa teritoryo, subjugation o pananakop, at malawakang paglipol. Dumepensa naman si Netanyahu sa mga pahayag ng Palestinian Authority. Sinabi ni Netanyahu na ang paglilitis at mga komento laban sa Israel ay dahilan lamang upang pigilan ang pag-usad ng Jewish state sa Middle East. Bawat araw na lumilipas, dumarami ang mga taong tutol sa ginagawa ng Israel. Nagkaroon ng mga protesta sa iba't ibang parte ng mundo. Marami na rin ang mga pro-Palestinians na kumakalaban sa opresyon ng Jewish state. Hindi na rin maganda ang isyu tungkol sa mga Israeli settlers na sumisira sa karapatang pantao ng mga Palestinians. Dahil dito, nanawagan ang liderato ng Spain na magkaroon ng sanctions laban sa mga settlers. Ang mga sanctions ay paraan lamang upang mabawasan o mapigilan ang lumalalang settler violence. Marami pa rin naman ang mga sumusuporta sa Israel, tulad na lamang ng Israeli far-right minister na si Bezalel Smotrich. Nanawagan si Smotrich sa mga Zionist parties na gumawa ng malawakang mosyon upang pigilan ang pagkakaroon ng Palestinian state. Dumako naman tayo sa Gulf of Aden. Isang US-owned cargo ship ang 2 beses na tinamaan ng missile strikes. Maliit lamang ang pinsalang natamo ng cargo ship, pero senyales ito na hindi titigil ang mga missile strikes na papakawalan ng Houthis. Dahil sa mga ginagawang missile strikes ng Houthis, naglunsad ng Protective Naval Mission ang European Union. Layunin ng misyon na ito na protektahan ang mga maritime shipping lines sa Red Sea. May bagong alas ang Iran. Ito ay ang 2 bagong warship na natanggap ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ang mga warships na natanggap ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay mayroong stealth technology, kaya naman hindi sila basta-basta makikita ng mga kalaban. Ang pangalan ng 2 stealth warships ay Shirazi at Hassan Bagheri. Nakaklassify sila bilang Soleimani vessels, isang mataas na classification ng mga barkong pandigma sa Iran. Kahit na maliit ang Shirazi at Hassan Bagheri, armado sila ng advanced technology tulad ng modern air defense na may kakayahang magsagawa ng vertical launching system. Kilala rin ang vertical launching system sa tawag na NAVAB. Ang NAVAB VLS ay may kakayahang magpakawala ng Sayyad cruise missiles sa distansyang aabot ng 700 km. Ang Sayyad missile ay mayroong 4 na kategorya. Ito ang Sayyad 1, 2, 3 hanggang Sayyad 4. Pinakabagong version ng Sayyad 4, ngunit may kamahalan ito kumpara sa 3 naunang Sayyad missiles. Ayon sa weapon data reports, may kakayahan ng NAVAB na mag-iba ng kategorya ng missiles sa kahit na anong oras. Ito ang dahilan kung bakit dapat bantayan ng husto ang mga barko ng Iran na nag-ooperate gamit ang NAVAB VLS. Ang Shirazi at Hassan Bagheri ay may bigat na 600 tonelada bawat isa at mayroon silang 4 na propulsive engines
kaya masasabi natin na mabilis talaga ang takbo ng dalawang stealth warships na ito. May kapasidad din ang Shirazi at Hassan Bagheri na mag-accommodate ng isang light helicopter at 3 light corvettes. Pinahayag pa ni General Mohammad Bagheri, Chief of Staff ng Iranian Army, na nakatulong ang dalawang bagong stealth warships sa pagpapalakas ng depensa at national security ng bansa. Dinagdag naman ni General Bagheri ang akusasyon sa Estados Unidos na pinapalakas ng superpower ang presensya nito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga krimeng ginagawa ng Israel. Naniniwala si General Bagheri na hindi mababago ang kahihinatnan ng digmaan at haharapin ng Israel ang matinding pagkatalo. Lalo pang lumakas ang buong military power ng Iran dahil sa pagkakaroon ng dalawang anti-ballistic missile defense systems, ang Arman at Azarakhsh. Ang Arman ay long-range anti-ballistic defense system at ang Azarakhsh naman ay low-altitude system, ngunit pwedeng ilagay sa kahit na anong military vehicle na isasama sa operasyon. Dahil sa mga pagbabago sa military power ng Iran, pinahayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Aerospace Force Commander, na malayo na ang agwat ng military power ng bansa kumpara noong 1980s. Naniniwala din ang Aerospace Force Commander na kabilang na ang Iran sa mga bansang makakapangyarihan pagdating sa depensa, missile launch power at drone capabilities. Dinagdag pa ng commander na kayang matagpuan ng mga Iranian drones ang maraming targets kahit na sila ay gumagalaw pa o nakaposisyon sa malayo. Pinagpraktisan naman ng IRGC ang Israeli Palmachim Air Base sa pamamagitan ng isang mock drill. Ayon sa IRGC, tumama ang mga Emad at Qadr ballistic missiles sa mga designated targets. Ang mga target na tinamaan ng ballistic missiles ay mga replika ng mga parte ng aktwal na airbase. Kaya nakakasiguro ang Iran na kayang tamaan ng mga missiles nila ang mga totoong military bases. Sa ngayon, iniisip ng mga eksperto kung posibleng gamitin ng mga proxy groups ng Iran ang Emad at Qadr ballistic missiles. Kapag nangyari ito, mas makakapagpakalat ng karahasan ang mga militanteng grupong suportado ng Iran tulad ng Hezbollah, Houthis at Hamas. Pumapasok na ba ang Iran sa bagong kabanata ng Middle East conflict? Kapansin-pansin ang paglabas ng makabagong military equipment ng Iran. Hindi na rin maitatanggi ang pagiging mapusok ng militanteng Hezbollah at Houthis, habang ang Hamas ay nakikipaglaro sa aspektong diplomatiko, ang mga proxy groups naman ay kumikilos para magpakalat ng impluensya at kapangyarihan. Talaga bang gumagawa ng bagong apartheid regime ang Israel? Ang apartheid ay simbolo ng kapangyarihan at pagkakahiwalay ng ideolohiya at nasyon. Dahil sa mga bagong pahayag ni Netanyahu, posibleng maisip ng global community na talagang may planong gumawa ng malawakang imperyo ang Jewish state. Ngunit mukhang malayo pa ang tatahakin ng Israel dahil maraming bansa at paksyon ang nagagalit dito. Hindi rin naman basta-basta magpapatalo sa laro ng kapangyarihan at impluensya ang mga superpowers. At ano nga ba ang nangyayari sa Rafah? Habang nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa diplomasya at kapayapaan, binomba ng Israel ang mga posisyon sa Rafah. Hindi pa man nag-uumpisa ang opensiba ay napuno na ng pinsala ang Rafah. Isa itong senyales na hindi uurong ang Israel sa opensiba at suportado ito ng mga malalakas na bansa.